Samantala, habang si Juan Bautista ay gumaganap ng kanyang tungkuling pagmiministeryo sa harap ng mga tao, nakatagpo niya rito ang ating Panginoong Hesus. Sa Juan 1:29, ipinakilala ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo sa mga naroroon bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa isa pang pagkakataon, samantalang kasama ni Juan Bautista ang dalawa niyang mga alagad, ay muli silang nagkita ng ating Panginoong Jesucristo. At muling ipinahayag ni Juan Bautista na ang wika, ito ang kordero. Matatandaan natin, buhat sa banal na kasulatan, na matatamo lamang natin ang kapatawaran ng Ama. Matatamo lamang natin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kordero ng Diyos. Merong isang talata sa Lumang Tipan na nakababagbag ng damdamin. Kung inyo pong dadamhin ang nilalaman ng nakasulat. Ganito ang wika sa Kapitulo 53, talatang 7 hanggang 8 ng Aklat ng Isaiah. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupa, hindi tumutol kahit gaputok man. Isang gabi, dumating ang pagkakataong hinuli ang ating Panginoong Hesus. Mula sa tagpong yun nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala ni isa man ang nagsanggalak sa ating Panginoong Hesus. Walang isa man na nagtangka na iligtas ang ating Panginoong Hesus. Siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang lahat ng hirap ay kanyang tiniis, kanyang binata. Tinanggap niya ang lahat ng sakit, hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa atin. Maaari siyang iligtas ng Ama, o di kaya iutos sa anghel, o di kaya siya mismo ang magligtas sa kanyang sarili sa pagkakapako sa krus. Subalit hindi niya ito ginawa. Manapa, hindi siya tumutol kahit kamunti man. Pagkat alam niya na ito lamang ang paraan upang ang tao ay mailigtas sa galit ng Ama. Hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng kanyang hininga, sa kahuli-hulihang bahagi ng kanyang buhay, tayo ang kanyang iniisip. Ang kapakanan natin ang kanyang iniisip. Mayroong isang kwento tungkol sa simbahan sa Alemanya na kung saan ay mayroong bantayog o estatwang kordero na yari sa bato. Halos lahat ng nakapupunta roon napupuna ito. At mula roon, hindi na iiwasan ng mga pumupunta roon ang magtanong tungkol dito. Naikwento ang dahilan kung bakit meron doong batong estatwang kordero. Isang araw raw ay mayroong, habang itinatayo yung simbahang ito doon sa Alemanya, nahulog ang isa sa mga gumagawa nito. At walang nag-aakala o mag-aakala na sa pagkakahulog ng taong ito ay mabubuhay pa ito. Subalit, ganun na lamang ang gulat ng lahat at pagtataka, sapagkat nakatayo ito at hindi na napagmasdan nila. Noon pala ay mayroong kasalukuyang gumagala na kordero. Nang
mahulog ang manggagawa, nahulugan niya ang kordero. Sa halip na yung katawan ng manggagawa ang nadurog, nagkabali-bali, ang katawan ng kordero ang nagkadurog-durog, nagkabali-bali, at namatay ang hayop. Sa laki ng pasasalamat ng manggagawa doon sa kordero na kanyang binagsakan, ipinakiusap niya na gagawa siya ng isang batong kordero, at doon mismo sa lugar kung saan siya bumagsak at kung saan namatay ang kordero, doon niya ilalagay ang estatwang bato bilang pag-alaala na mayroong kordero na kumuha ng kanyang lugar. Mga kapatid, mga kaibigan, si Jesus ay tinatawag na kordero ng Diyos. Inialay ng kordero ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Para sa kasalanan mo, sa kasalanan mo, na dapat sana'y tayo ang mamamatay. Subalit, kinuha ng kordero ang lugar na ito para sa atin, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Na dapat sana tayong nagkasala ang nararapat mamatay, ay kinuha ng kordero ang lugar na ito upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Pasalamatan natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Parangalan natin siya sa kanyang kadakilaan na ginawa sa ating buhay. Luwalhatiin natin ang ating Panginoong Hesus at gawin natin siyang sentro ng ating buhay. Ipagpaubaya natin sa Kanya ang lahat. Hayaan natin siya na siya na ang magmaniobra sa ating buhay. Sa pagkakataon ito, nawa mabigyan ng buhay sa puso ng bawat isa ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. God bless po sa inyong lahat.